Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming dahilan kung bakit naging kakaiba ang inasal ng mga alagad sa ating ebanghelyo. Ang ilan sa mga ito, una, matagal na pong may hidwaan ang mga Hudyo at ang mga Samaritano. Mortal po silang magkaaway. Kaya hindi po katakataka na hindi tinanggap ang grupo ni Jesus na mga Hudyo sa lupain ng mga Samaritano. At magpasa hanggang ngayon, magkaaway po sila. Pangalawa, marahil dahil sa kayabangan. Ito po yung naging problema ng dalawang alagad ni Jesus sa ating kwento. Mayabang. Mayabang marahil dahil siguro sikat na. Mayabang dahil marahil siguro isip nila, ka-level nila si Jesus. Katulad ni Jesus, nakakapagpagaling, nangangaral. Mayabang dahil ibig sabihin, si Jesus sikat na, sila din. Kayabangan po ang siyang naging dahilan upang naging madali para sa dalawang alagad ang magalit, mainis. At matakin ninyo, umabot pa sa puntong hiniling kay Jesus na magpaulan sila ng apoy mula sa langit upang puksain ang mga taong hindi tumanggap sa kanila. Kaya mabilis na ang reaksyon ng Panginoon ay marahil pagkagalit, sapagkat hindi lang dahil hindi po tama yung iniisip ng dalawang alagad, kundi taliwas ang inasal ng dalawang alagad sa kung anong dahilan bakit siya naparito sa lupa. Hindi upang paglabanin ang mga tao, kundi upang labanan ang kabaligtaran ng kapakumbabaan. Walang iba, kundi ang kayabangan. Hindi nga ba't sa kabila ng pagiging Diyos ni Jesus, ibinaba niya po yung kanyang sarili. Piniling maging tao at nung naging tao, piniling maging alipin. Kaya nga po ngayon, ang tanong natin, ano po ba yung gamot sa kayabangan? Pagpapakumbaba, kapakumbabaan. At tatlong katangian po ng isang taong may mababa ang kalooban. Una, ang isang taong mapagkumbaba, dapat maibigin sa katotohanan. Hindi pwedeng mapagpakumbaba ang taong sinungaling. Sapagkat ang taong mayabang, dahil masyadong mataas, hindi niya kayang tanggapin ang lahat ng bagay. At dahil hindi niya kayang tanggapin, pansinin ninyo, yung mga taong mayabang, sinungaling. Ang taong mayabang at mapag-imbot kahit kailan ay hindi po makakarating sa katotohanan sapagkat namumuhay po sila sa kanilang sariling mundo na sila lamang ang may gawa. Ang mundo ng kawalan ng katotohanan. Ang kapakumbabaan po ay kapatid ng katotohanan. At ang taong nabubuhay sa kasinungalingan, mananatili pong bulag na makita ang tunay na biyaya ng Diyos sa kanyang buhay araw-araw. Pangalawa, ang taong mapagkumbaba po, hindi lamang maibigin sa katotohanan. Ang taong mapagkumbaba, madali pong magpatawad. Pansinin po ninyo, yung mga taong mayabang, dahil hindi po handang magpatawad, marami po silang kagalit. Marami po silang kaaway. Kaya po yung pangalawang katangian po ng mapagkumbaba, napakadali sa kanyang magpatawad, maawa, mahabag. Hindi po nagbibilang ng pagkakamali. Hindi po nagtatanim ng sama ng loob. Hindi po nag-iipon ng maraming hinanakit. Kaya tabi-tabi po pansinin po ninyo, yung mga taong sensitive. Hindi lamang sila basta sensitive. Kaya po sila sensitive, ang kanilang unang iniisip, bakit mo ko sasaktan? Bakit hindi ako ang naisip mo? Bakit hindi ako ang inuna mo? Kaya kapag po sensitive, yan po yung mga taong mayayabang. Bakit? Sensitive dahil mataas ang tingin sa sarili. At dahil mataas ang tingin sa sarili, ang isang taong nagkamali sa kanila, hindi kayang patawarin. At lagi niyang iniisip ay ang pagsusulong ng galit. Kaya nga po kapag ang isang tao ay mababa ang loob, dapat ang kanyang sinusulong kapayapaan na siyang nagbubuklod-buklod. Kapayapaan na siyang nanggagaling sa ngalan ng pagmamahal. Kaya alam nyo, hindi po katakataka, yung mga mayabang, walang gustong sumama sa kanila. Sapagkat paano masasamahan ng mayabang gayong wala siyang gustong makasama? Pangatlo, mayabang po tayo kapag alam natin
na tayo lamang ang sariling maigaling. Mayabang po ang isang taong hindi niya tanggap na ang lahat ng biyaya, marahil kanyang pinagpaguran, pero ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Kaya alam niyo, minsan may maririnig po tayo, mga tao na sasabihin nila, bakit? Ba't ko ito ibibigay? Hindi ko naman ito ninakaw, pinaghirapan ko to. Tama naman po. Ba't ako magkakaloob? Pinagpawisan ko to. Tama naman po. Pero alam niyo, minsan hindi po naisip ng isang taong mayabang, marahil oo, nagsipag ka, pero paano kung wala kang kalusugan? Marahil oo, nagsikap ka, pero paano kung bigla kang binawian ng buhay? Kaya nga po, ang isang taong mababa yung kalooban, ang lagi niya pong iniisip, hindi yung kanyang sariling galing, kundi lagi nakatuon ang kanyang paningin sa totoong pinanggagalingan ng biyaya. Walang iba kung hindi si Jesus. Kaya nga pong alam nyo, yung Ebanghelyo, tamang-tama sa kapistahan ay pinagdiriwang natin. Ang kapistahan ni Santa Teresita ng Niño Jesus. Sa kanyang pamamaraan ng kabanalan, tinahak niya po ang daan ng isang bata. Kaya nga, di ba, yung mga bata, hindi ho yan mayabang, sapagkat ang mga bata tanggap yung kanilang kahinaan. At dahil tanggap ng bata ang kahinaan, tanggap niya na wala siyang may pagmamalaki. Tanggap ng isang bata na kinakailangan niya ang tulong ng mga matatanda. Kaya nga po, wala tayong makikitang bata sasabihin na, kaya ko na ang sarili ko. Sapagkat ang bata, nananatiling bata, sapagkat nangangailangan ng gabay ng isang matanda. Kaya nga po sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ito po yung biyayang hingin po natin. Huwag nating hingin, Lord, huwag mo akong gawing mayabang. Hindi. Kundi hingin natin sa misang ito, Panginoon, turuan niyo po ang puso ko na maging kagaya ng isang bata. Isang bata na nangangailangan ng kalinga. Isang bata na mahina. Isang bata na mas mahalaga ang ugnayan nang sa gayon, sa daan ng kabataan, sa daan ng pagiging bata, matamo natin ng may kabanalan ang buhay na pinagkaloob sa atin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, mamaya po, although medyo marami naman, pero hindi po lahat siguro mabibigyan. Pero sana mabigyan. Pwede kayong makakuha po ng benindisyon ng rosas, mula po kay Santa Teresa. Kaya sana po mamaya kapag nakakuha kayo ng rosas, huwag lamang i-display. Huwag lamang pong ipagmalaki na, may rosas ako. Hindi. Pag isang rosas na nakuha, ang rosas na tanggap, magsilbing isang paalala. Na ang rosas na ito, galing kay Santa Teresa, na nagpapaalala. Tahaki ng daan ng kabataan, nang sa gayon, mamuhay ng hindi kayabangan, kundi mamuhay ng may kabanalan. Santa Teresa ng Niño Jesus, ipanalangin niyo po kami. Amen.